Hello, hello, hello. Good afternoon, good evening, and good morning. Saan man tayo sulok ng daigdig, ano? Ah, bakit nga ba ang mga vlog natin ay parang wala sa development, pagpuna sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? Bakit doon tayo napunta? Yun yung gusto ko yung tanong sa mga naniniwala sa atin. Ano? Naniniwala sa atin, ano? Yun yung gusto kong alamin. Ay, hinaan mo baka ma-copyright tayo, ano? Kasi nga minsan pagka may music pala, nagkakaroon ng copyright, ano? Kasi parang kinukuha mo yung background ng mga kumakanta. So, yung topic ko ngayon ay patungkol pa rin sa linya ng nangyayari sa ating bansa at sa bilang isang uniform personnel, ano, na mga bangag rin ito, mga bangag rin ito, mga kaibigan, mga bangag. Diyos ko. Pero ito kasi ang gustong marinig ng taong bayan kasi nga very concerned sila sa nangyayari sa ating bansa na gusto ng taong bayan magiging peaceful ang ating bayan going forward for economic development. Sana nga lang, sabi nila, maging lightly or sumusunod man lang tayo sa Asia, sa Singapore or Malaysia. Pero actually talaga, base sa ating history, 70s, 60s, number 1 tayo sa ekonomiya sa Asia eh. Ngayon nasa huli na. Bakit? Pagpasok sa Marcos administration senior, late ng kanyang administration, pabagsak ang ating gobyerno. Bakit pabagsak? Because of the communist strategy. Yun yung problema. Sinakyan rin ng Pilipino, kaya bumagsak ang ekonomiya natin, napalitan ng Marcos Sr. dahil nagkaroon ng snap election na sinasabi ang Cory Aquino ay nadaya. Hindi ko na i-discuss yung talagang nadaya o what, kasi wala akong ganong basihan, ano. Pero para sa akin ang Marcos Sr. noon, saludo ako eh. Pero ngayong Marcos Jr., ni Katiting, wala na akong tiwala sa kanya. Kasi nga magkasama nga kami sa campaign period. Nasa major factor rin kami, major situation. Kasi nga, kanya-kanya naman yan na grupo. But on the side, grupo kami ni Martin Araneta na kung saan siya ang representante namin in behalf of Marcos group. Kasi brother-in-law eh. Siyempre, di ba? Ano ba pagkaintindi nyo sa brother-in-law, ano? Pagka brother-in-law, ibig sabihin yan, malapit rin yan, parang kapatid mo rin yan. So meaning, nakadikit rin kami. So alam namin ang kwento. Kaya galit na galit ako. Okay, patuloy ko na lang muna, no? Kasi gusto ko natin pakinggan itong my idol, our Deputy Commander ni General Kita, si General Macanas. Trillanes, napupusuan si Torre bilang... Ato, simula na naman ng... Bakit ito? Lagi na sisingitan ako Okay, sanay lang. Bilang susunod na senador na Pilipinas. Hindi naitago ni Antonio Trillanes IV ang kanyang paghanga kay PNP Chief General Nicolas de Torre III Talaga naman may sumisingit, ano? Nicolas de Torre
III dahil umano sa pagkakaroon nito ng moral compass. Ayon kay Trillanes, maaaring maging senador si Torre dahil sa qualifications nito bilang isang Magandang balita para sa mga may goat at pananakit ng kasukasuan. Na yun, isang alagad ng batas. So ito yung isang statement ni Antonio Trillanes, basahin ko. Napakaswerte ng Pilipinas na merong General Torre at this time sa Philippine National Police. Kasi meron siyang moral compass. Alam niya yung tamang gawin. Alam niya yung duty sa kanyang bansa. May balls to back it up. You can imagine if you have a PNP chief turned senator in the person of General Torre. You need to have a General Torre in public service. Okay, so anyway, kanya-kanya tayong pananaw, first opinion. So, grabe ang kanyang pagkanga kay General Torre. I don't know sa inyo kung anong pagtingin nyo kay General Torre. Ako, in fairness, may balls nga si Torre. Hindi siya basta nasisintak. Yung Senate hearing, daming kumastigo sa kanya. Kaya kalmado lang siya. And in fairness, bilib ako sa tibay ng kanyang loob. Very, rin siya, yung gusto niyang mangyari, alam niya kung paano may sakatuparan. Marunong siyang sumunod ng utos. Sabi nga ni Secretary John Vic Remulla, para siyang pitbull o bulldog. Utosan mong aatake talaga. Agree ako doon. So marunong sumunod ng utos. Kaya lang, depende sa utos. Hindi naman lahat ng utos tama. May mga utos na depende nga. Kasi naranasan ko yan May mga utos na hindi tama at hindi ko sinunod sa serbisyo ko. Tinawag na ako ng tinawag akong bayot Bayot. Walang balls dahil hindi ko sinunod yung utos. Ito kay General Torre, basta utos, susundin niya. Isa pala lang, yung nangyari kay Tatay Digong. Inutusan siya, tinupad din niya, and he did it with flying colors. O kaya naging PNP chief siya. Kaya ang history will judge kung yung ginawa ba niyang pag-aresto kay Tatay Digong tama o mali. Kaya nga yung Senate Foreign Relations Committee ni Senator Amy, after conducting its investigation, Okay, ako naman sinampahan na siya ng ako naman ang magbigay opinion sa endorsement ni senior grade captain, lieutenant senior grade Trillanes bilang ini-endorso niya bilang senador. No question ako doon. Bakit? Ibang usapin yun senador yun. So meaning you have on this position as a Senate members. No question ako doon because legality talks or mga initiative talks making laws. So far, wala akong comment to be senador siya kung ano pa man. Hindi no comment ako to be fair. But
in the men in uniform personnel accomplishment or activities, napakababa ng rating ko sa kanya. Bilang officer, bilang commander, sa chief of PNP, no comment pa rin ako sa kanya. No comment pa rin ako. Pero meron lang ako makita lightly because kasi simula pa lang naman niya eh. So, meron lang akong mapansin ako din. But on his background, as monitored ko, doon ako magbibigay opinion. Ano? Wala ako nakitang magandang nagawa niya sa AFP on major accomplishment. But in a routine accomplishment, sabi ko nga, na-serve niya siguro ng tama. Pero may comment pa rin in regards to nagawan siya ng persona non grata sa Calbayog City wherein siya ang provincial commander. Ikaw, provincial commander, hindi ka makapunta sa iyong EOR. Nako, malaking sampal, suntok sa mukha yun. Now, na-relieve siya sa Quezon City. General na yata siya nun eh. It because of failures, mga pagka-aresto yata. So yun yung palpak na accomplishment niya. Now, KOGC and Duterte, tama, na-accomplish niya ang mission niya, pero questionable by laws. Now, sila ang nakaupo, very appreciated siya. Paano kung by 2028 nagbago ang termino, ang administration? Doon natin masasabi ngayon, ano? Doon natin masasabi kung ano ang nangyari. So, sa akin, sa ngayon, gago siya. Sa ngayon, gago siya. Pag na palitan ng administration, walang kwintas ang tao. So, ngayon, gago lang siya. Kasi sumusunod lang siya kung anong iuutos kasi nga, ang inaambisyon niya, maging chief PNP. Siyempre, pag uto-uto kang matalino, mayroon ka talagang pupuntahan kasi nga kayo nga ang batas. Kung marinig niyo yung aking vlog, mayroon pa yata dito, may nag-quote na naman ng TikTok nakabasa ko kagabi, talagang binigyan ng emphasis tingnan ko kung nandito pakinggan ninyo, naikuhan ko yun naku, wala. Hindi ko nakuha, baka dito sa kabila. Talagang kinot nila. Ang sinasabi ko doon, naggalit na galit. Kayong mga tarantado kayo, ang gusto nyo masunod, yung batas ninyo. Ngunit ang batas ng taong bayan ay hindi nyo sinasunod. So you are number one violators of the law. Yun, sinabi ko doon sa Marcos administration. Now, balik tayo kay Torre. So far, yun na lang muna siguro ang comment ko sa kanya. Yung comment ko sa accomplishment being a PNP chief, alam mo yung thinking ng PNP chief, yung kanya mga diskarte, hindi pang PNP chief. Anyway, para maging effective ka, CD battlefield. Yung sinasabi niya parang CD battlefield, pero sa salita, hindi mismo ikaw ang pupunta doon sa mga sulok-sulok. Subukan mo nga, General Torre, kung talagang makita kitang matapang, bigla ka na lang makita sa isang iskinita, nag-inspection sa taong bayan at saka sa pulis. Once nagawa mo yan, saludo ako sa iyo. Kasi ginawa ni Pangulong Duterte yan. Ginawa yan ni General Palparan. And that very good leader. Pagka ganun, tandaan nyo yan Bigla ka na lang nakita sa isang iskinita, gusto mo lang mapatunayan ano ang nangyayari sa ground. Because you are a PNP chief, dapat alam mo lahat ang nangyayari sa lahat ng sulok-sulok ng Pilipinas. Hindi yung nasa aircon ka lang. If that happens,
aircon lang ang mo, you are not effective leader. Pero yung salita mo, yung 5 minutes, okay, binibigyan kita ng chance dyan sa 5 minutes mo na yan. Pero mayroong pumalpak sa Santa Maria Bulacan, but sa Taytay Rizal, you are effective. In 5 minutes, nandiyan yung police. Pero doon sa 30 minutes, wala. Pero hindi mo nga kontrolado yon. But do not pronounce ngayon, ganyang policy na hindi mo makaya. Ibig sabihin, by percentage, dapat ma-meet mo lang kahit even 50%. Paano kung 20% lang yun? Di balik sa iyo yan. Magbumerang sa iyo yan. Ano? Pangalawa, yung sinasabi mong paramihan ng nahuli. Paano kung walang kriminal doon sa kanyang municipality? Di wala sa accomplishment. Kaya palpak yung banat mo na yan, General Torre. Siguro, sabihin mo, once na i-declare kayo na free for drugs, free for criminality ang iyong station, yun yung major accomplishment. Ganon. Ha? Kung parami ng nahuli, ay putres naman, ano ba yan? Ibig mo sabihin, ang mangyayari ganito mga kaibigan, ha? Kung paramihan ng huhuli, maraming huhulin ang pulis. Ha? Bakit? Maraming sindikato ang pulis. Lahat ng kanilang mga tao-tauhan na to be killed na siya. To be killed, ha? Ibig sabihin, expired ka na. Kailangan patayin ka na. Kasi marami ka ng alam. Anak ko, naloko na. Mas marami ngayon mamamatay ngayon. Ha? Tandaan niyo yan. Mas maraming mamamatay ngayon. Kasi nga, paramihan ang nahuli. Paano kung walang nahuli? Darama na sila. Kung hindi man mamatay, huhuli. Hindi yung kanilang kasama. Pero hindi. Hindi nila huhuli nyo kasi magpipiyok yun eh. Magsasalita. Papatay na lang. Masasabihin na naman doon, ibang term, kasi yung sa term ni Duterte is nanlaban. Ngayon, tumakbo eh. Okay, so much for that, ano? At least nagbigay ako opinion. Sa pagka-senador niya, no comment ako dyan. Okay, maraming salamat.